Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Okay, gusto ko lang i-advertise. Meron po tayong stock ng dark chocolate ngayon. Ito mga late coffee ko ngayon, dark chocolate. Masarap, pure cacao, tabli ha. First come, first serve. Dito lang kayo mag-text o magtawag. 0916-9000-997. Okay. Ang grupo ni Congressman Ungab at grupo ni Pangulong Duterte plus iba pa magsanib puwersa para magsampa ng kaso sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. May blank spaces Nag-fill in the blanks ng mga magicians according to Congressman Ungab ito. Dudulog na sila sa Korte Suprema. Kaya pakinggan natin itong balita ng GMA Integrated News. Pinit ng isang kongresista na mali at iligal ang pagpuno sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget. Kaya iaakyat na raw ang issue sa Korte Suprema. Tingin naman ng Senate President, walang mali sa proseso. Saksi, si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ni Ungab na maling proseso ang pagsisingit-an niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee na may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have re-enacted budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or mamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratitigahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratitigahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magician. Yung singit after, wala yun, hindi yun nag-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same to him. At kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senator Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Umalma nga ako at tuloy ang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirma. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amount. Ano yung enrolled bill? Nakita niyo po ba yung enrolled bill? O naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga yung napirmahan na napuno na Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget.
Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report. Kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. hinihingan pa namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Okay, so, ayan. Magandang development yan dahil idudulog na sa Korte Suprema. So, sana ma-aksyonan naman kagad ito ng Korte Suprema. Kasi kung hindi naman na-aksyonan ng Korte Suprema, wala rin. Tuloy pa rin ang invalid bill according to President Rodrigo Roa Duterte. So, ako as an ordinary citizen is parang nakakaduda bakit may blanco. Tapos sino yung nag-fill in the blanks? So good move ito yung gagawin ni Congressman Ungab at ng mga kasama niya na idulog na lang sa Korte Suprema. So hintayin natin ang reaksyon. Sana aksyonan kaagad ng Korte Suprema. Okay, again, as usual mga kaibigan, pasalamatan ko kayo sa inyong panunood sa ating channel. Nakakatulong tayo sa mga kapuspalad nating kapatid na Talaan Tribe. Tumutulong tayo sa kanila sa pagpapa-repair o pagpatayo ng kanilang mga bahay. Bumibili tayo ng yero, nagbibigay tayo ng yero at pako para makagawa sila ng bahay. Panoorin nyo ang video na ito. So mao ni ang isa sa mga pangtabangan diri nga mabago ang ilang mga atop, mabaguhan sila katungod kay daan na kayo og daghan na kay mga buslot. So mao ni ang ilang balay karon. So naa na sila mga ipangandam nga mga kahoy para itaod sa ilang balay nila. Og mao gyud ni ang kaimtang nila. Gisugid kayo. So isa pa mo ni ang muning scene nga kada panimalay gipanghatag sa ilaha. So napulo gid siya karon, so wala pa gid ni na kuanin nila mo ni tanan. So sulod ta sa ilahang balay nila. Mayong buntag. Mayong buntag, sir. Oy, update natin yung kana. Mo gid niya nga mo ang pang kuan og video sa una nga daghan kay mga buslot karon ilan nang ginahinayan og guba o ilang hinahinayan para ma-transfer. So magbuhat na mo og trog balay lugar. Buhat na niya. Oh, daghan yung gibuslot. Maklaro gyud kayo ang kwan. Oh. So karon. So unsa man ang inyong maistorya bahin sa nanamoy mga kwan bago na inyong mga atop ninyo pangatagan. Salamat sa Ginoo nga kuan tabangan na gid ni sa among pangandoy. Dugay ra sa among pangandoy nga natabangan gid mi or ang nagtabang sa amo salamat sa kaayo sa YouTube channel. Salamat sa kuan
natabangan gid mi. So, Nagatag sa among grasya. mm, Matabangan sa among balay. Kami nang inanlan. Kanina among atop. Wagyad. Nang gawas na yun ang bituon. So, daghan na kay mga buslot na. Pasalamat mi. Sa dako mga grasya. Labi na sa Ginoo. Labi na sa Ginoo. Nagkuhan sa among tabangan. Sin. So, inaot niya nagampay matabangan nila. Dili na kami. So, sila magpadayon sila lang ayo ug sa tabang sa mga katawhan. So, mga ni sila ang pamilya nga isa sa mga sa gani pangalan ninyo? Kim Kim, Mary Ko Jane. Mary Jane. So, mo ni si Kim Kim ug Mary Jean sa isa sa gipang tabangan. Mga mabag-o ug mahatagan sa ilang panimalay nila. So, salamat kayo. Salamat.